talagang bratinela to the max, no? Na ayaw na ngang matanong, no? Umiiwas sa mga tanong. At ito pa, no, kapag gusto nating tanungin, hindi uma-attend. Panukalang budget ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na taon isinusulong na bawasan matapos hindi sumipot sa deliberations ng House Committee on Appropriations ngayong araw. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa pong Bicam na mag-uusap ang dalawang upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-a-attend yan in public. Budget ng Department of Education noong 2023 at 2024. Pinalobo o manong, ngunit kinuha ng ilang kongresista ayon kay Vice President Sara Duterte. Ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co, itinanggi ang aligasyon ni VP Sara na kinokontrol ang alokasyon ng national budget. Kahapon po, nung inireturn po natin yung warrant of arrest na inisyu po ng RTC 106 po dyan po sa QC, ay naglabas po ng order si Judge po directing the PNP Custodia Service Support Service na i-transfer at i-commit po yung si Pastor Kibuloy at si Crescente Canada dyan po sa Quezon City Jail, samantalang si Jacqueline Roy, Ingrid Canada, and Sylvia Semanyes ay dyan naman din po sa Quezon City Jail, pero doon po sa female dormitory dyan po sa Camp Caringal. Apollo Kibuloy at 4 na co-accused mananatili sa Philippine National Police Detention Facility base sa utos ng Pasig RTC. Hirit na house arrest ng kampo ng KOJC leader iginagalang ng PNP. It is the highest we have monitored for this year. A lot of the maritime militia are focused on Escoda or Sabina Shoal. BRP Teresa Magbanwa nakabantay pa rin sa Escoda Shoal kahit nabutas dahil sa China bullying. Higit 200 barko ng China nagkukumpunan na naman sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Tinuligsa ng mga mambabatas ang hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa budget deliberations ng House Committee on Appropriations sa 2025 proposed budget ng tanggapan nito. Kasunod nito ay isinusulong namang bawasan na ang panukalang pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa susunod na taon. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Rosalie, nakalusot ba sa House Committee on Appropriations ang 2025 proposed budget ng Office of the Vice President? Monica, hindi lumusot sa House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte para sa susunod na taon. Hindi sumipot sa pagdinig si VP Duterte at wala ni isa man itong kinatawan sa pagdinig. Isang oras na naghintay ang mga mambabatas pero walang Vice President Sara Duterte ang nagpakita sa kanila.
Sa halip, nagpadala ng sulat ang Office of the Vice President na naka-address kay House Speaker Martin Romualdez kung saan sinabi ng Vice Presidente na naisumite na ng kanyang tanggapan ng lahat ng kinakailangang documentation para sa presentation ng kanilang budget proposal. At gaya ng paulit-ulit na sagot ni VP Sara sa unang budget hearing, ipinauubaya na nito sa House Appropriations Panel ang desisyon sa OVP budget proposal. Mariing tinuligsa ng Makabayan Bloc Representatives ang no-show ni VP Duterte sa pagdinig. Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso dito sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, betrayal of her oath of office. Talagang Bratinela to the max, no? Na ayaw na ngang matanong, no? Umiiwas sa mga tanong. At ito pa, no, kapag gusto nating tanungin, hindi uma-attend. She may not like our questions last hearing, Madam Chair. She may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the House. But Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here, no, para po ipagtanggol or malaman natin yung budget niya. Nagtalo-talo pa ang mga mambabatas kung itutuloy pa ba ang budget deliberation ng OVP nang maghain ng mosyon si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Kwestiyon nito ang tila pagsasantabi ng matagal ng tradisyon ng Kamara na hindi sumasailalim sa pagtatanong ng mga mambabatas ang panukalang pondo ng tanggapan ng Pangulo at Pangalawang Pangulo bilang inter-branch courtesy. Yung hindi po pagdating ng ating Pangalawang Pangulo ngayon, ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari na mga pagtatanong nung nakaraang pagdinig. I have heard the volume and the barrage of questions asked by members of this committee to the Vice President. Despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forgo the opportunity of defending the OVP budget for 2025 by question and answer, and I leave it to the House of Representatives to decide on such proposal as presented. I'm now introducing the motion, Madam Chair. I second, Madam Chair. To terminate the consideration of the budget of the Vice President, Madam Chair, on the basis of the long and time-honored tradition, Madam Chair. In order for us to respect a tradition. Bahagya namang nagkaroon ng tensyon sa off-mic discussions ng mga kongresista ng pagtalunan ng issue. Dapat nag-answer your query or your manifestation. Then, Chairman na tinatanong ko, pera naman na sa pera sasagot. The question is addressed to the chair. Why would the members answer that? We don't have the authority to speak. Kalokohan naman yung pinagsasabi mo. Why the chairman only speak? Di ba kami pwede salita? We are also member, we just the same. Alam mo yun. Matapos ang botohan, 45 kongresista ang hindi pumabor na tapusin ang pagdinig habang 3 lamang ang sumang-ayong i-terminate ito. Indeed, the highest form of tradition in the House is the will of the majority. Itinuloy ang budget hearing at dito kinondena ng ilang kongresista ang pagboykot ng Pangalawang Pangulo sa pagdinig. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, insulto ito sa Kamara. And because she is not present, she is actually insulting the second institution that should scrutinize the budget of the Vice President. And I do not care even if she is the Vice President, Madam Chair. I will not allow that Congress will be insulted by the head of any agency. Busod nito, isinusulong ng bawasan ng panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. 2.037 billion pesos ang 2025 budget proposal ng OVP at kung si Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang tatanungin, dapat gawin na lamang itong 128 million pesos.
Ang sinusulong na natin ay tanggalan na ng budget yung socio-economic program delivery ng Office of the Vice President, Madam Chair, including yung PS na 87.5 million, MOE na 1.77 billion, tsaka yung capital outlay na 56.4 million, Madam Chair. Total po niyan is 1.9 billion. So kung ganun, Madam Chair, that we will significantly slash the OVP budget for 2025, merong matitira na around 128 million, Madam Chair. Yun na lang. Total naman pala ay mabuti pa na sa ibang ahensya na dumiretso yung ating mga kababayan for services. Bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. At dahil naman walang kinatawa ng OVP sa pagdinig, ang mga kawani sa Commission on Audit o COA at Department of Budget and Management ang tinanong ng mga mambabatas kaugnay ng pondo ng Vice Presidente noong 2022 at 2023. Ayon naman sa kinatawa ng COA, may 6 na buwan si Vice President Duterte upang sagutin ang notice of disallowance sa 73 million pesos ng 125 million pesos na confidential funds nito noong 2022. Monica, on a lighter note lang, napansin natin kanina na yung inihaing almusal at saka tanghalian sa mga dumalo sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ay merong pusit, para sa almusal, champurado with fried pusit. Samantalang yung tanghalian naman, paella negra with squid. Natatandaan naman natin noong August 27, isa sa mga nag-trending, yung paghalintulad ni ACT Teachers Party List Representative Castro kay Vice President Duterte na nag-e-employ ng squid tactics dahil nga tumangging sumagot sa mga tanong kaugnay ng confidential funds nito noong 2022 at 2023. Ngayon, tungkol naman dun sa tanong, dun sa rekomendasyon na bawasan yung budget ng OVP para sa susunod na taon, depende pa yan kung aaprubahan sa plenaryo ng Kamara, gayon din sa Bicameral Conference Committee at kung lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para isang maging ganap na batas. So yan, Monica, muna ang latest dito sa House of Representatives, pero maipunto lang din natin nga para sa susunod na taon 2.037 billion pesos yung panukalang pondo ng Office of the Vice President. Noong 2022, yan yung huling taon sa pwesto ni Vice President Leni Robredo. Yung aprobadong budget noon ni VP Robredo ay nasa 712 million pesos para maikumpara lang din natin yung budget ng dalawang vice-presidente. Balik sa iyo, Monica. Rosalie, doon sa nangyaring pagdinig kanina, narinig natin na unprecedented itong pangyayaring ito. First time na walang dumalo na head of department or office ng gobyerno doon sa ginawang budget deliberations. Meron ba maaari, bukod doon sa pag hindi aproba, doon sa hinihinging budget ng tanggapan ng Vice Presidente, meron ba maaaring repercussion na matanggap ang kanilang tanggapan? Monica, yun nga, ang isa sa mga recommendation ay i-hold yung budget ng Vice President o kaya naman ay bawasan ang budget ng OVP. Pero yung mga rekomendasyon na yan, conditional at depende yan kung aaprobahan yan ng mayorya ng mga kongresista dito sa House of Representatives. At syempre, alam naman natin na bawat ipinapasa dito na panukala dito sa House of Representatives, dapat maipasa din yan sa Senate. At pag-uusapan yan sa Bicameral Conference Committee at lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So yung usapin kung mababawasan ba yan, mareretain ba yan, depende pa yan sa mga susunod na araw. Sa susunod na linggo kasi, uumpisahan na sa plenaryo ng Kamara yung pagdinig sa mga panukalang pondo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At isa pa to sa notable din, Monica, yung budget, panukalang budget ng OVP, yun yung natatandaan natin na kaisa-isang ahensya ng pamahalaan na hindi lumusot sa House Committee on Appropriations. Pero nang tinanong natin kanina is i-discuss na yan sa plenaryo ng Kamara. Huling tanong na lang, Rosalie, from 2.03, kung hindi ako nagkakamali, billion pesos na proposed budget, ang rekomendasyon na lang ay nasa 120 plus
milyon. No? So medyo malaki yung naging tapyas. Paano nag-conclude? No? Paano nakapunta doon sa amount na yon ang rekomendasyon ay ibibigay sa opisina ng Vice President Rosalie? Actually, Monica, si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, isa sa mga membro ng Makabayan Bloc Lawmakers ang nag-propose, ang nag-recommend na tapyasan nga yung budget ng OVP for next year at tanggalin ang lahat ng budget na inilaan para sa social services program dahil ang ipinupunto nga ng mambabatas duplication na ito dahil meron naman din mga social services program sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kagaya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ganun din sa DOLE at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kung aalisin lahat ng ilalaang pondo sa Social Services Program ng OVP, 128 million yung pinopropose niya na masyadong mababa. Kung ikukumpara kasi natin yan sa huling budget nga ng OVP noong 2022 under Vice President Leni Robredo, 712 million pesos. Alam naman din natin na may mga kawani rin naman na naghahanap buhay o nagtatrabaho sa ilalim ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. So, yun pa lang yung particular na narinig natin na amount. Hindi natin alam kung may mga miyembro din ba sa majority block dito sa Kamara na magpo-propose o may iba pa na nais silang i-retain dun sa panukalang budget ng OVP para sa susunod na taon. Pero yung si Representative Manuel ang narinig natin kanina na merong particular na amount na gusto na i-propose sa Kamara patungkol dito sa proposed budget ng OVP para sa susunod na taon. Alright. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte sina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ng umunoy pagkontrol sa alokasyon sa national budget. Sa lumabas sa recorded interview, sinabi ni VP Duterte na pinalobo umano ng ilang kongresista ang budget ng Department of Education noong 2023 at 2024, ngunit hindi naman talaga ito napunta sa kagawaran. Sagot naman ni Congressman Co, walang katotohanan ang alegasyon ng pangalawang Pangulo dahil dumadaan sa deliberasyon ng daang-daang mambabatas ang pambansang pondo. Ito ang balita ni Len Moreno. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldi Co at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Dalawang tao lang umano ang nagpapasya ng alokasyon ng national budget ng Pilipinas. Sa part 2 ng recorded video interview na inilabas ng Office of the Vice President, tinukoy ni VP Duterte sina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na siyang umano'y nagkokontrol sa pambansang pondo. Ito anya ang dahilan kaya hindi na siya sumipot sa September 10 deliberation ng House Appropriations Panel sa proposed 2025 OVP budget. Ayon kay VP Duterte, napagtanto niya ito nang siya pa ang kalihim ng Department of Education. Inihalimbawa niya ang naging budget ng DepEd noong 2023 kung saan 5 billion pesos ang kanilang proposal para sa classroom construction na inaprubahan ng Office of the President. Ngunit nang lumabas umano ang General Appropriations Act ay tumaas ang nasabing pondo sa 15 billion pesos. Sinabi rin niyang may ilang kongresista na nanghingi umano ng parte sa naturang pondo, ngunit hindi niya ito pinangalanan. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado
ng Department of Education. Controlled yun ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. Gayon din anya ang nangyari sa 2024 budget ng DepEd. Ayon kay VP Sara, nasa 19 billion pesos ang inaprobahang pondo ng Office of the President para sa classroom construction. Ngunit sa bersyon ng House Appropriations Bill ay naging 24 billion pesos o mano ang allocated budget. May isinama pa anyang listahan kung saan saang lugar itatayo ang mga classroom na nagkakahalaga ng 17 billion pesos. Giit ni VP Sara, hindi sa DepEd nang galing ang listahan at sinubukan nila itong ihayag sa deliberasyon ng Senado. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Gayunman, wala umanong nangyari kahit in-erase nila ang issue dahil kasama pa rin ang nasabing listahan at ang lumubong pondo ng talakayin ito sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari. Dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Ayon kay VP Sara, ang pagkuha ng ilang mambabatas sa budget ng DepEd ang isa sa dahilan kaya siya nagbitiw bilang kalihim ng DepEd noong buwan ng Hunyo. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin nyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Samantala, itinanggi naman ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde ang aligasyon ni VP Duterte. Anya, pambubudo lang ito sa publiko at hindi totoong sila lang ni Speaker Romualdez ang may kontrol sa pag-aaproba ng national budget. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa pong BICAM na mag-uusap ang dalawang upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-a-attend yan in public. Binatikos rin niya si VP Sara dahil sa umano'y hindi wastong paggamit sa kanyang confidential fund noong alkalde pa ito ng Davao City. So hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yan gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin.
Sa ngayon, wala pang inilalabas na payag si Speaker Romualdez kaugnay ng issue. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan ng reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice o DOJ kaninang umaga si Cassandra Leong at 53 iba pa. Kaugnay ito sa umano'y iligal na mga aktibidad sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ito ang balita ni Dante Amento. Catherine Cassandra Ong, dahil siya ay isa sa mga incorporators at may-ari ng Whirlwind Corporation, at bukod doon lumalabas sa ebidensya na pinatakbo niya ang Lucky South 99. Matapos sampahan ng reklamong money laundering kasama si dismissed Bamban Mayor Alice Go noong isang buwan, panibagong reklamo naman ang kinakaharap ni Cassandra Leong, ang official representative ng Lucky South 99 Pogo. Sinampahan kanina ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission ng Qualified Human Trafficking Complaint si Ong at 53 iba pang individual sa Department of Justice o DOJ. Si Ong ang itinuturong paunahing respondent, lumalabas na hindi umano totoo ang depensa niya na wala siyang kinalaman sa operasyon ng Pogo. Karimari-marim yung pamamaraan ng pambibiktima kasi nga yung deception was very glaring. Pinapautang. Ang Whirlwind Corporation ang nagpapaupa ng lupa at facility na isa sa may-ari ay si Ong. Ang saksi sa reklamo ay 10 Chinese at 4 na mga Pilipinong nagtatrabaho sa Lucky South 99 na umano'y dinukot. Ito mga 10 ang mga foreign nationals na nakita niyo kanina, puro Chinese nationals. Ito yung mga kinidnap, inabdak para magtrabaho dun sa Lucky South 99. Ayon sa DOJ, unang hakbang pa lamang ito at inaasahang magkakaroon pa ng mga panibagong reklamo na isasampa. Sa ngayon, wala pang komentaryo dito ang kampo ni Ong. Ayon pa sa DOJ, ang reklamong qualified human trafficking ay non-bailable at habang buhay na pagkakakulong ang parusa. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan ng Commission on Elections o COMELEC Law Department ang hiling ng kampo ni dismissed Bamban Mayor Alice Go na panibagong extension para magsumite ng kanyang sagot sa reklamong material misinterpretation o pagsinungaling. Hanggang September 12, araw ng Huwebes, maaaring ihain ni Go ang kanyang counter affidavit. Paliwanag ni Chairman George Zerwin Garcia, wala na silang ibang extension na ibibigay para kay Go. Pagkatapos ito ay maglalabas na ng desisyon ng kanilang law department kung dapat nga bang kasuhan o hindi si Go sa korte. Binigyan ng 10 araw ng ating law department si dating Mayor Alice Go na mag-file ng kanyang counter affidavit. At nakalagay na doon sa order na definitely ito ang huli na at hindi napapayagan ng any further extension ng pagpa-file niya. Siguro naman dahil nandito na siya sa Pilipinas, marapat din naman siguro na madalaw din niya ang COMELEC. Mananatili sa kustodiya ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at iba pang co-accused nito base sa utos ng Pasig Regional Trial Court Branch 159. Sinabi rin ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na nakapagpiyansa na sa korte sa Davao ang mga co-accused ni Kibuloy sa kasong child at sexual abuse. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kahapon po, nung inireturn po natin yung warrant of arrest na inisyu po ng RTC 106 po dyan po sa QC, ay naglabas po ng order si Judge po directing the PNP Custodia Service Support Service na i-transfer at i-commit po yung si Pastor Kibuloy at si Crescente Canada diyan po sa Quezon City Jail, samantalang si Jacqueline Roy, Ingrid Canada and Sylvia Semanyes ay diyan naman din po sa Quezon City Jail pero doon po sa female dormitory diyan po sa Camp Karingal. Hindi ililipat sa Quezon City Jail si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at maging ang mga babaeng co-accused nito sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Karingal. Ito'y kahit na naglabas ng commitment order ang Quezon City Regional Trial Court Branch 106. Paliwanag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo,
nakapagpiyansa na ang mga co-accused ni Kibuloy sa Davao Regional Trial Court Branch 15 bago pa malipat sa QC-RTC Branch 106 ang kasong child at sexual abuse ng mga ito. Naalala niyo po ma'am, nung lumabas po itong warrant of arrest po nung March, particularly yung kaso po sa Davao, prior to its transfer po sa RTC, nag-bail po yung iba pong mga kaakusado except po si Pastor Kibuloy. So, itong mga dalawang kaso po sa Davao, particularly yung violation po ng 7610, yung child abuse and other sexual abuse po, yun po nakapag-bail po sila po doon. So, sinong lumabas po yung warrant of arrest po sa Pasig, which is a non-bailable offense po because qualified trafficking po yun. So, yun na po, nag-start na po na nagtago na po sila. So, non-bailable po yun. Bukod dyan, naglabas na rin aniya ng order ang Pasig Regional Trial Court Branch 159 na mananatili sina Kibuloy sa PNP Custodial Center. Today po ay nakatakda pong mag-submit po ng report at sagutin po itong court order po na ito ng CADG being who has legal custody po nitong mga naaresto po natin para i-inform po ang court na mayroon din pong inilabas na order po ang RTC Pasig directing the PNP to retain the custody po nito pong mga nasabing individual dahil yung kaso po nila sa Pasig po ay non-bailable po. So we don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong control po doon yung PNP. Sinagot din ng PNP ang hirit ng kampo ni Kibuloy na ilipat ang mga ito sa AFP Detention Facility dahil sa issue ng seguridad. Kung ang security ang pag-uusapan ay napaka-secure ng Camp Crame. Although sabi ko nga, without taking into account po yung nangyari po kay Senator De Lima, na-address nga po yan, kaya nga nagkaroon po ng adjustment. Kung security at security, kaya pong i-secure ng PNP si Pastor Kibuloy at iba pa. Marami na po tayong hinaus dyan ng mga high profile individuals at personalities at wala naman pong nangyari. Hindi rin pinaligtas ng PNP ang hiling na house arrest ng kampo ni Kibuloy dahil naman sa issue ng kalusugan. So kung health concern ay napakalapit po ng PNP General Hospital. Anytime po ay po pwede pong silang i-address po doon at we could even put in place kung yung ambulance po na malapit po dahil kung sa tingin nila na talagang nakikita natin na kailangan pa. So yung mga ganitong issue, security and health concern, the PNP can address that. Sa Biyernes, nakatakda ang unang arraignment sa kaso ni Kibuloy sa Pasig at Quezon City RTC. Yun po yung aayusin po ng CADG po dahil sabay po yung schedule po ng hearing, particularly yung arraignment po sa QC RTC and Pasig RTC, pareho pong umaga yan, magkapareho pa po ng oras. At meron din po atang nakatakdang appearance din po sina Pastor Kibuloy sa Senate po ata. So medyo nagsabay-sabay po yung schedule po. So probably later today po ay magkakapagbigay po kami ng update kung ano po yung magiging arrangement mo. Although yung sa QC-RTC po ay via video conferencing lang naman po yung arraignment, whereas yung sa Pasig po, this time around, ni-require po yung physical presence po ni na Pastor Kibuloy. Sa issue ng mugshot ni Kibuloy, nilinaw ng PNP na pare-parehong nakablur ang ini-issue nilang mugshot, kilala man ang nahuhuli o isang ordinaryong tao. Dumistansya naman ang pambansang pulisya sa ginawang paglalabas ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos ng mugshot ni Kibuloy na hindi nakablur sa kanyang FB account na mayroon pang caption na no one is above the law. Yun po yung pulisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa advisory and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be exposing po yung kanilang pagkakakilanlan bagamat sila ay hinuli because of alleged involvement sa isang particular crime. They still enjoy the presumption of innocence until proven otherwise po. Doon lamang po, siguro po tanungin na lang po natin si Secretary po kung saan po niya nakuha yung pictures po na yon. And the SILG is not bound by the rules of the PNP, I understand. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inihayag ng Department of Justice o DOJ na nakatakda sa darating na Biyernes ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy sa Pasig Regional Trial Court. Non-bailable ang kaso nito sa naturang korte na siyang magpapasya kung saan ikukulong ang religious leader. Ito ang balita ni Dante Amento. May warrant din siya para sa Pasig. So kung sakaling nakabail siya, hindi naman basta-basta papakawalan lang siya. Kahit nakapagpiyansa pa si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy sa kasong sexual abuse at child abuse sa Quezon City Regional Trial Court, hindi pa rin anya ito makakalaya. Ayon kay Department of Justice o DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., mayroon kasi itong kasong non-bailable o walang piyansa na nasa Pasig City na qualified human trafficking. Sa katunayan, sa darating na Biyernes, September 13, magkakaroon ng arraignment o babasahan ng sakdal si Kibuloy. Sa Friday, nakatakda na ma-arraign si Pastor Kibuloy at kanyang mga kapwa-akusado sa Pasig RTC para dun sa kasong qualified trafficking in persons. Samantala, sa issue naman ng umano'y posibleng hilingin ng kampo ni Kibuloy na house arrest, sinabi ng DOJ nasa korte ang pasya hinggil dito. Ang Quezon City Branch 106 ay naglabas na ng kautusan na ilipat si Kibuloy at Crescente Canada sa New Quezon City Jail Bagong Silangan. Samantala, ang 3 pang ibang akusado na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Simanes ay sa Quezon City Jail Female Dormitory Camp Karingal. Sanay naman tayo sa mga pasabog ng mga abogado ni Apollo Kibuloy, ano? At sila na mismo nagsabi na doon siya i-detain sa Quezon City Jail. So yun ang pasya ng korte, yun ang susundan natin. Sa ngayon, wala pang natanggap na extradition request ang Pilipinas mula sa Amerika kay Kibuloy. Ito rin anya ay mahabang proseso ang pagdadaanan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Narito ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Inla. Yes, June, magandang gabi dito sa Hong Kong. Gumuho ang bahagi ng isang tulay sa Northern Vietnam matapos manalasa ang Super Typhoon Yagi. Kita sa dashcam footage ang pinsala sa Phong Chau Bridge sa Phu Tha Province. Ilang sasakyan ang nahulog sa ilog at nagpapatuloy ang paghahanap sa 13 tao. 6 na po ang naitalang nasawi sa Vietnam mula nang maglandfall ang bagyo noong September 7. Puspusan na ang paghahanda ni US Vice President Kamala Harris at Donald Trump para sa kanilang paghaharap sa isang debate. Nasa Philadelphia, Pennsylvania na si VP Harris, habang bukas naman inaasahang darating ang dating Pangulo. Ito ang balita ni Sunny Cos. But it's indicative of stupidity, and she's worse than him. He is a smarter person than she is. Oh, they're waiting for the debate. You know, if I destroy her in the debate, they'll say, Trump suffered a humiliating defeat tonight. No matter what. Pinaghahandaan na ngayon ni na dating US President Donald Trump at Vice President Kamala Harris ang una at posibleng huling presidential debate nilang dalawa. Ipininta ni Trump sa kanyang huling kampanya na bias ang US media at posibleng hatulan siya bilang talunan sa magiging debate nila ni VP Harris anuman ang maging resulta nito. Ibinida ng dating Pangulo na inilampaso umano niya dati si incumbent President Joe Biden sa debate at mas kakayanin nitong talunin ang pangalawang Pangulo. Buwelta ni Harris, hindi nito alam kung gaano pa bababa sa panunuya ang dating Pangulo kaya dapat paghandaan niyang lalong mabuti ang debate. Dagdag pa nito, itinuturing na underdog ang kanyang kampanya kaya't iba yung trabaho ang kinakailangan upang matalo si Trump. What you already know, this race is going to be tight until the very end. So please, let's not pay too much attention to the polls. Because we are running as the underdog. We know what they're capable of on the other side.
The only thing we can take for granted is the love that we as Americans have for each other, knowing we have so much more in common than what separates us. And we've got some hard work ahead, but we like hard work. Hard work is good work. Dumating si VP Harris sa Philadelphia venue ng debate kanina at inaasahang darating ang Republican candidate bukas ng umaga. Ito ang magiging unang pagkakataong magkakaharap ang dalawa ng personal. Mataas ang pressure sa magkabilang partido, lalo't dikit ang dalawa sa lahat ng national surveys. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Palalawigin ng Germany ang border checks nito, kasunod ng isang knife attack kung saan 3 tao ang nasawi sa Zollingen noong Agosto. Under pressure ang pamahalaan na higpitan ang immigration simula na mangyari ang krimen. Inako ng Islamic State Group ang pag-atake. Isang Syrian national ang suspect sa stabbing o pananaksak at nahaharap sa deportasyon matapos pumalya ang asylum bid nito. Inihayag ng Princess of Wales na nakumpleto na nito ang chemotherapy treatment sa isang video na inilabas ng Kensington Palace. Noong Marso ng isa publiko ni Princess Kate na sumasailalim siya sa cancer treatment at hindi makadadalo sa public engagements. Sa isang emotional video message, inamin nitong naging mahirap ang taong ito para sa kanya. The last 9 months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an instant, and we've had to find a way to navigate the stormy waters and road unknown. At yan ang mga balita mula dito sa Hong Kong. Ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Magsasagawa ng pagbabago sa guidelines sa Philippine Coast Guard sa inspeksyon ng mga sasakyang pandagat bago ito payagang umalis ng pantalan. Sa ngayon kasi ay hindi kasama sa pre-departure inspection ang mga yate tulad ng sinasabing sinakyan ni Alice Guo upang makapuslit paalis ng bansa. Sa budget hearing kanina, naging concern ng mga senador ang umano'y maluwag na pagbabantay ng PCG kaya nakaalis si Alice Guo sa pamamagitan ng yate. Ito ang balita ni JP Nunez. Assume na totoo that they left by yacht, small boat to big boat. And then, may role ba dapat ang PCG doon? Na-intercept nyo ba dapat yun? Ito ang tanong ni Senator Coco Pimentel sa Philippine Coast Guard sa budget hearing ng Senado kanina. Kaugnay ito ng naging paliwanag ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kahapon na nakalabas sila ng bansa sa pamamagitan ng isang yate. Ayon kay Senator Pimentel, maaaring hindi lang sila Alice Guo ang gumagawa nito. Ayon pa sa senador, dapat ay obligasyon ng Philippine Coast Guard o PCG ang pag-iinspeksyon sa lahat ng mga sasakyang pandagat na pumapasok at lumalabas ng bansa. May nakakita ng butas and I'm sure hindi lang sila ang gumamit ng butas na yan. So ganoon pala kaporous at talaga ang ating boundaries, ang ating mga borders, ang ating coasts. Ayon sa PCG, sa existing nilang memorandum mula pa noong 2009, hindi kasama sa pre-departure inspection ang mga yate. Dahil dito, magsasagawa sila ng revision sa kanilang guidelines at sa susunod na buwan, inaasahang magkakaroon na ng pagbabago sa ginagawang inspeksyon sa mga sasakyang pandagat bago ito umalis sa mga pantalan. In our existing memorandum circular on pre-departure inspection, vessels which are non-common carrier are not included in the PDI. And that is the reason why we are now revising the circular, Your Honor, so the Coast Guard will have role. Samantala, si Senator Raffy Tulfo naman, pinaiimbestigahan sa PCG ang umano'y backdoor sa Tawi-Tawi.
Nagagamit anya ito sa paglabas ng bansa na hindi na kinakailangang dumaan sa tamang proseso. Sa kanyang nakuhang impormasyon, wala umanong Coast Guard o pulis ang nagbabantay sa pantalan doon. Meron pong port dyan, yung Old Chinese Port o Bunggao, na dapat yung po bantayan sa Tawi-Tawi, na dito dumadaong yung mga malalaking bangka na can carry up to 6 to 70 passengers para mailabas ng bansa yung mga pasahero doon. Bukod dito, maaaring ang mga barko rin anya na ginagamit sa dredging sa ginagawang reclamation sa Pasay City ay sinasakyan ng mga Chinese nationals na pumapasok sa bansa at ginagawang mga POGO workers. This is of national security concern. Alam niyo mga pumapasok ng mga Chinese vessels for dredging, hindi niyo nababantayan yan. Labas-masok. Yung mga Chinese vessels, karga ng mga Chinese nationals. Hindi nyo na-account yun. Bumababa ng barko. Hindi na bumabalik. Nangako ang Philippine Coast Guard na iimbestigahan nila ang issue kaugnay ng umano'y illegal backdoor. We will check that one and we will give feedback, Your Honor. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling umapela sa Senado ang abogado ni Alice Guo para sa isang executive session. Ayon kay Attorney Stephen David, wala namang mawawala kung pagbibigyan ang simpleng hiling ni Guo. Ngunit hindi naniniwala ang ilang senador na ilalahad ng dismissed Banban Mayor ang lahat ng kanyang nalalaman. Kumbinsido rin sina Senate President Francis Chis Escudero at Senador Jinggoy Estrada na may Pilipinong tumulong sa pagtakas ng magkakapatid na Guo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. She has not given us any compelling reason, especially matters concerning national security, to grant her an executive session. Paano namin siya pagbibigyan kung wala naman siyang sinisiwalat? Wala nga kaming napipiga sa kanya. Gusto pa niya magkaroon ng executive session. Walang nakikitang dahilan ng ilang senador upang paniwalaan na magsasabi si Guo Waping alias Alice Guo ng paktual, mahalaga at maaasahang impormasyon sa executive session. Ito ang kanilang tugon matapos umapela ang kampo ni Guo na magsagawa ng executive session upang mailahad nito ang kanyang iba pang mga nalalaman. Sa executive session, hindi isa sa publiko ang mga impormasyon na ibibigay ng resource person sa mga senador. Ngunit duda dito si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Hindi anya nakakuha ang mga mambabatas na mga impormasyon sa pinatalsik na Banban Tarlac Mayor sa pagdinig ng Senado. Kaya wala rin anya silang inaasahang pagbabago kung magsasagawa ng executive session. Alice Guo testified falsely before us, telling us a tall tale about her circumstances and practically everything we asked her in the previous Senate hearings. What assurance that she will be open, truthful, and cooperative this time? Alice Guo, who at one point was a public servant, owes the public the truth behind their flight, the truth behind their alleged misdeeds. Hindi rin payag dito si Senador Risa Ontiveros, chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Paliwanag ng mambabatas na kaiinsulto na pinipilit pa rin ni Alice Guo na Pilipino siya at hindi maamin na isa siyang Chinese national sa kabila ng ipinakitang mga ebidensya sa kanya. Kung hindi anya tapat si Guo sa kanyang pagkakakilanlan, bakit nila paniniwalaan ang anumang sasabihin ng dating alkalde? Dagdag pa ni Senador Ontiveros, magpakatotoo muna si Alice Guo sa susunod na pagdinig at baka sakaling maniwala ang Senado na magpapakatotoo siya sa isang executive session. Maging si Senador Joel Villanueva, nais itong maisa publiko ang anumang naisihayag ni Alice Guo. Pangunahin na ang pagkakasangkot niya sa mga iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO at pagtakas ng magkakapatid sa bansa. We owe it to the public. We owe it to the men and women in uniform na nag-go out of their way para hanapin itong mga puganting ito tapos i-executive session natin. Remember, niloko na tayo nitong pugante nito. So ang para sa akin, kung akong masusunod, ayoko, but I will subscribe to the wisdom of the members of the Senate
But at the same time, I also wanted to find out ano yung this time gustong sabihin nitong apugante ito. Samantala, kumbinsido rin ang ilang senador na may Pilipinong tumulong sa pagtakas ni Alice Guo at mga kapatid nito na si Sheila at Wesley. Ito ay matapos ihayag ng dating alkalde na isang foreign national lang ang tumulong sa magkakapatid na Guo upang makabiyahe palabas ng bansa. Ibig sabihin lahat ng mga in-check sila magagawa ng pagtakas dito. Possible naman yun na walang clearance galing sa BID, galing sa Coast Guard, galing sa Philippine National Police. Impossible. Naniniwala rin si Senador Francis Chis Escudero na posibleng opisyal ng pamahalaan bukod sa Bureau of Immigration o BI ang tumulong sa pagtakas sa bansa ng magkakapatid. Sa kabila nito, sino mang dayuhan na tumulong sa pagtakas ng magkakapatid na Guo ay kailangang managot din, kabilang na umano'y isang Asian foreign national na inihayag ni Alice Guo sa Senate hearing. Hindi anya dapat na mapigilang mapanagot ang mga sangkot na dayuhan kahit sinabi pa ng dating alkalde na wala sa bansa ang naturang individual. Hindi rin ligtas dito ang mga financier o nagbigay ng pondo kay Alice Guo at mga boss o mga namumuno sa kanya. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mananatiling prioridad ng pamahalaan ang kalusugan ng mga Pilipino. Kaya nais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging patas ang pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga mamamayan. Kanina, mahigit 100 ambulansya ang ipinamahagi ng Pangulo sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa bansa na layuning madala agad ang mga pasyente sa ospital sa oras ng pangangailangan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kaya ko hindi naman dapat pinupolitika ang healthcare system natin. Antayin na lang ninyo na may ambulansang darating sa inyo. Hindi dapat pinopolitika ang healthcare system ng bansa. Ito ang panawagan at binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang pamamahagi ng 129 patient transport vehicles o ambulansya sa Quirino Grandstand kaninang umaga. Batid ni Pangulong Marcos na madaling makakuha ng ambulansya o iba pang serbisyong medikal ang mga taong may impluensya o koneksyon sa mga LGU. Kaya mahigpit ang kanyang bilin sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na iwasan ng palakasan system sa pagbibigay ng ambulansya sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Ang instruction ko talaga kay GML ay sabi ko sa kanya, alam mo, pagka pinag-uusapan ng ambulansya, healthcare na yan, buhay na ng tao yan. Dapat wag nang pinupolitika yan. Dahil alam ko naman ang sistema na nung gobernur ako, kung malakas ka, makakakuha ka ng ambulance. Kung hindi ka malakas, ay mababa ka sa listahan. Ayon kay PBBM, magpapatuloy ang pamamahagi ng ambulansya lalo na sa mga malalayong lugar ng bansa na hindi na kinakailangan pang lumapit at makiusap sa mga politiko. Dumalo rin ang Pangulo sa inaugurasyon ng bagong Urgent Care and Ambulatory Services o bukas sa Philippine Heart Center. Lain ng health facility na ito na mabigyan ng agarang healthcare services tulad ng minor surgeries at iba pang ancillary services. Dahil dito, mapagtutuunan ng pansin ang mga pasyente na kailangan ng special care. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng pangako ng administrasyon na maiparating sa mga malalayong lugar ang pangangalaga sa kalusugan. With 31 Bukas centers nationwide as of September this year, we are not just keeping that promise within the walls of one building, but we are spreading it to various places around the country. We are ready to respond, ready to care wherever and whenever needed. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dekalidad na pangangalagang pangkalusugan. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita niya ngayong araw sa Philippine Children's Medical Center bilang bahagi ng pagdiriwang ngayong buwan ng Childhood Cancer Awareness Month. Kasabay nito, nagbigay din si PBBM ng dagdag pondo para sa makabagong gamit ng ospital na magagamit para sa child cancer care. Ito ang balita ni Jed Neresina. To our little warriors and their families, you're not alone in this fight. Di po kayo
kami ay nandito po. Kasama ninyo. Hindi kayo nag-iisa. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga batang may karamdaman at kanilang magulang sa pagbisita ng Pangulo sa Philippine Children's Medical Center o PCMC kaninang umaga, kaalinsabay ng pagdiriwang ng Childhood Cancer Awareness Month celebration. Pinuri niya ang lakas at tibay ng loob ng mga bata. We come here thinking that we need to be strong for them, but in reality, it is their strength that lifts us. It is their laughter despite the pain. It is the courage that reminds us what it means to be human. Tiniyak naman ng Pangulo na gagawin ng kanyang administrasyon ang lahat ng makakaya upang makatulong sa kanilang pangangailangang medikal, lalo na sa mga hikahos sa buhay. At kabalikat ninyo sa nagagawin ng lahat upang tulungan ang inyong mga anak na maging malusog at maging malakas. We stand with you, ensuring that quality health care, early diagnosis, necessary treatments, and medical assistance for indigent and financially incapacitated patients are accessible to you and to all. Pinasalamatan din ni PBBM ang lahat ng staff ng PCMC na walang sawang tumutulong sa anumang paraan upang mapabuti ang buhay ng mga kabataang lumalaban sa sakit, partikular na sa cancer. That is why I thank the men, women of PCMC. Those of you in your white lab coats who bear the invisible battle scars within you, and those who simply wear a smile and assist in whatever way they can to make these children's lives a little better, for remaining committed to the fight against children's cancer. Your dedication is felt far beyond the halls of PCMC. Every patient, you are there making a difference. Nagbigay rin ng Pangulo ng isang tseke na nagkakahalaga ng 150 million pesos para sa PCMC. As early cancer diagnosis and prevention of treatment delays can significantly improve the quality of life for children with cancer, a precise diagnosis is crucial. That is why an additional 150 million shall be given by the Office of the President, which we just handed over, to the PCMC for further equipment upgrading. Mayroon na rin inilaan ng Kongreso na kaukulang pondo para naman sa PCMC Center for Advanced Pediatric Services upang lalong mapagbuti ang healthcare para sa mga bata. Plano ritong maglagay ng mga modernong cancer center na may lilac bunker at pediatric brain center, kung saan sa bagong gusali na ito, mas bubuti rin ang pagsusuri sa iba pang serbisyo na mayroon ng Philippine Children's Medical Center. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng comment opposition sa Pasig Regional Trial Court ang Department of National Defense bilang tugon sa hiling ng kampo ni religious leader Apollo Kibuloy na ilipat ang kustodiya nito sa Armed Forces of the Philippines. Nakadetene ngayon sa Philippine National Police Custodial Center si Kibuloy, ngunit ayon sa abogado nito, nais nilang mailipat ang kanyang kliyente dahil sa issue ng seguridad. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Magandang gabi, Ryan. Ano bang ibig sabihin nitong comment/opposition at kung sakali bang magdesisyon ng korte na ilipat ng kustodiya itong si Apollo Kibuloy? Alam naman natin na may pasilidad ng AFP, pero bakit kailangan nilang tumutol doon sa alok na yon o sa hiling na yon ng kampo ni Apollo Kibuloy? June, ibig sabihin ito pagtutol doon sa isang grupo sa pamamagitan ng pagbibigay ng komento sa korte. Tama ka, June, meron namang mga facility para sa mga high profile ang AFP. Kanina, sinabi naman ng AFP sa isang punong balitaan na kung ano man ang maging desisyon ng korte ay susunod sila. At ayon naman sa DND kanina, sa ating pakikipagpanayam sa kanila, ang mga AFP facility ay para lamang doon sa mga kawani ng AFP na mayroong mga kaso. Pasado 3:00 ngayong hapon,
ay naghain ng comment opposition ang Department of National Defense sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159. Ayon kay Assistant Secretary Eric D. ng Legal and Legislative Affairs ng DND, nakasaad sa kanilang motion ang sagot ng DND sa hirit ng kampo ni religious leader Apollo Kibuloy na ilipat sa Armed Forces of the Philippines ang kustudiya mula sa Philippine National Police. Ayon po ang Department of National Defense ng ating opposition upang tutulan ang pagpapalipat ng mga akusado sa kustudiya ng AFP po. Paliwanag ni ASEC-D, ang mga detention facility ng AFP ay para lamang sa kanilang mga tauhan na may kinakaharap na kaso at hindi para sa mga sibilyan gaya ni Kibuloy at kanyang mga kapwa akusado. Yung mga AFP detention facilities naman po natin, para po ito sa mga military officers and personnel charged or convicted of service-related offenses under the jurisdiction of the General Courts Martial. Sinabi rin ng DND official na hindi naman under court martial at pawang heinous charges ang kinakaharap nila Kibuloy, kaya saklaw ito ng civilian court. Kaya hiniling nila sa korte na huwag ilipat sa AFP facility si Kibuloy at 4 na iba pa. Na ngayon ay nakadetine sa detention facility sa custodial center ng Camp Crame. Ang mga allegation po laban sa mga akusado ay pawang mga heinous crimes na nasasaklaw po ng ating mga civilian courts. Nakarapat lang po na manatili sa ating law enforcement agencies ang kustudiya ng mga akusado at hindi po sa kasundaluhan. Ginawa ng DND ang hakbang matapos silang hinga ng sagot ng korte sa very urgent motion for transfer of custody na hinihain ng kampo ni Kibuloy. Ayon kay Secretary D, ngayong araw lang nila natanggap ang kopya ng nasabing motion. Mayroon din anyang kahalintulad na motion na hinihain ng kampo ni Kibuloy sa Quezon City Regional Trial Court. Una nang sinabi ng abogado ni Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion na nais nilang ilipat sa AFP facility ang kanilang kliyente upang matiyak ang kanyang seguridad. Susubukan rin nilang hingin sa korte na isailalim sa house arrest si Kibuloy dahil sa edad nitong 74 years old at nararamdamang health condition. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Para ma-emphasize lang, Ryan, kung sakali nga na mag-desisyon ng korte na paboran yung kampo ni Apollo Kibuloy, tatanggapin ng Department of National Defense. Tama ba yun, Ryan? Ayon sa AFP kanina, June, doon sa punong balitaan, hindi sila tututol kung ano man ang ipagputos ng korte. Susunod sila. Tama yun. Kasi nga, dati naman, kabaliktaran naman dati. Natatandaan mo yung kaso ni General Jovito Palparan. Sinabi ng korte noon, kung siya ay military officer noon na naharap sa isang kaso, na ilipat siya ngayon sa Bulacan. Ganon. Ibig sabihin talaga, mananaig pa rin talaga ang desisyon ng korte. So aabangan niya ng ating mga kababayan. Yes, June, tama ka dyan. Kung ano pa man ang magiging desisyon ng korte, yun ang masusunod at yun ang susundin ng PNP at maging ng AFP. Okay, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nakabantay pa rin sa Escoda o Sabina Shoal ang BRP Teresa Magbanwa sa kabila ng tinamong pinsala matapos banggain ng barko ng China noong August 31. Ayon sa Philippine Navy, mananatili doon ang barko ng Pilipinas kahit pa napalilibutan ito ng mga barko ng China na nagkukumpulan sa mga inaangkin nilang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Teresa Magbanwa is right now in Escoda Shoal responsible for monitoring if the crash corals are man-made. Hindi pa rin nagpapatinag ang BRP Teresa Magbanwa sa pagbabantay sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea.
Sa kabila ito ng mga tinamong pinsala ng barko matapos na 3 beses banggain ng Chinese Coast Guard vessel noong August 31. Ayon sa Philippine Navy, nananatiling seaworthy ang BRP Teresa Magbanwa kahit pa nabutas ang isang bahagi ng barko. Whatever damage has been incurred will not compromise the overall water integrity of the ship. Hence, it is still there, performing its mission. Ayon sa Philippine Navy, nasa pasya na ng Philippine Coast Guard kung daragdagan o papalitan ang BRP Teresa Magbanwa na ilang buwan na ring nakadeploy sa lugar para pigilan ang posibleng reklamasyon ng China sa nasabing bahura. Nananatili rin anya na mataas ang moral ng mga tauhan ng PCG na naka-duty sa barko kahit pa napapalibutan sila ng Chinese vessels na nagbabantay rin sa Escoda at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Sa latest monitoring ng Philippine Navy, lalo pang dumami ang puwersa ng Beijing sa pinagtatalo ng mga bahura. Mula 203 noong nakaraang linggo ay nadagdagan pa ito at umabot na sa 207 mula September 3 hanggang 9. Mayorya sa mga ito namataan sa Sabina Shoal at Pag-asa Island. Tumaas din ang bilang ng Chinese Maritime Militia vessels sa Iroquois Reef. It is the highest we have monitored for this year. A lot of the maritime militia are focused on Escoda or Sabina Shoal. Sabina and Escoda has been under our attention for the past good number of months because of the reported increase of crash corals, and we have to determine if this is man-made or by force of nature. Inaalam pa ng Philippine Navy kung bakit dumami rin ang bilang ng mga Chinese vessels sa Iroquois Reef. We have noted that increase only for the period covered, so we are still trying to assess why there is an increase in number in Iroquois or Rosal Reef. However, we could say that for Sabina or Escoda, it's because of the extra attention that we have given to that particular shoal. For Iroquois or Rosal, we are still trying to assess. Sa monitoring ng Philippine Navy, bumalik sa Hainan, China ang mga barko na nagbabantay sa Baho de Masinloc noong nanalasa ang bagyong Enteng. Gayunman, pinalitan ito ng mga barko mula sa Mischief at Subirip pagkatapos ng bagyo. The numbers are within the range of the force projection capability of the South Sea Fleet, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia. So long as these are the forces within theater, and they don't bring in other forces from the East Sea Fleet or the North Sea Fleet, then this is still within the normal range of their capability. Muli namang tiniyak ng puwersa ng Pilipinas na mananatili sila sa pagtupad sa kanilang misyon na bantayan at idepensa ang mga teritoryo ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Tamang komunikasyon para sa tama at agarang aksyon. Ito ang baon ng mga miyembro ng UNTV News and Rescue sa isinagawang kauna-unahang Nationwide Emergency Medical Services Basic Sign Language Training. Layo nitong magkaroon ng mas maayos na pakikipag-ugnayan sa mga pasyenteng kabilang sa deaf and mute community. Ito ang balita ni Joshua Antonio. It happened when I experienced an accident. Tapos, isinugod siya sa ospital. So, yung doktor nakipag-usap pero mahirap at hindi siya naiintindihan. Kaya yung nanay niya lang nakipag-usap sa kanya. Naranasan ni Francesca ang kakulangan sa pagtugon sa kanyang pangailangang medikal nang siya ay maaksidente dahil walang may kaalaman sa pagsasign language. Ito ang nagdulot din sa kanya na maging advocate na may turo ang Filipino Sign Language sa hearing community. Ramdam din ng 19 na taong gulang na si Reynaden ang hirap sa pakikipagkomunikasyon nang ma-ospital ito dahil sa pananakit ng tagiliran. Walang makaunawa sa kanya at sa kanyang idinadaing. So, I wish that sana mayroong tumutulong sa deaf sa pag-advocate na makipag-communicate sa mga deaf, and also na matuto sana silang sumenyas at ma-encourage yung community, hearing community na matutong sumenyas para magkaroon ng communication within the deaf and the doctors and hearing community. Sila ay ilan lamang sa mga advocates na kasama ni Miss Claire Tantay
isang Filipino Sign Language o FSL coach at SPED teacher mula sa Philippine School for the Deaf na nag-train sa mga miyembro ng UNTV News and Rescue personnel sa isinagawang kauna-unahang nationwide Emergency Medical Services Sign Language Training noong Linggo, September 8. Ibang tinuturuan namin is mga universities, colleges, and yung iba naman is mga nasa safety, mga safety officers, but then yung mga responders like rescue, wala pa. So this is the first time talaga, and I'm very thrilled that nagawa natin ito at natapos natin yung ganitong event kasi bibihira lang talaga sa mga responders and rescuers na magkaroon ng sign language training na FSL sign language para makatulong sa deaf community. Lumahok ang mga team mula Luzon, Visayas at Mindanao sa training na naka-hybrid setup. Itinuro dito ang basics sa sign language kagaya ng alphabet, numbers, members of the family, date and time, greetings at kung paano sasabihin ang common health terminologies na maaaring ma-encounter ng mga volunteers sa kanilang pagresponde sa aksidente man o medical emergencies. Para po, siyempre, dahil sila po ay mga hindi nakapagsalita, may mga walang pandinig. Sa pamamagitan po ng sign language na ito, yung layunin po natin na maka-rescue o makatulong sa mga pasyente na nangangailangan. Madali po tayo makapag-communicate sa kanila, makatulong. May paparamdam na natin sa kanila sa inaharap sa mga posibleng pasyente na ating matutugunan na ano na sila, kaya na natin lingapin kasi natuto na tayo ng bagay na kailangan nilang makapagkomunikasyon katulad ng sign language. Nagkaroon din ng team simulation kung saan nakipag-interact ang mga participant sa mga deaf and mute coaches. How old? How old? Allergy. Itch. Emergency. Okay. Rescue. Save. Dito nagkaroon ng mas hands-on experience ang bawat isa kung paano lalapatan ng pangunang lunas ang isang pasyente na kabilang sa hard hearing o kaya naman ay deaf and mute sa pamamagitan ng tamang komunikasyon. Nagpasalamat naman si Coach Tantay sa pamunuan ng UNTV News and Rescue sa magandang inisyatibo na magkaroon ng mas maayos na komunikasyon upang mas maunawaan ang mga deaf patients at mga nasa deaf community. Lubos ako nagpapasalamat sa kay Kuya Daniel Razon at sa UNTV News and Rescue Team dahil nabigyan kami ng pagkakataon na may share yung advocacy namin at yung advocacy ni Kuya ay napakaganda dahil simulain na ito na yung responders dahil ito ay nationwide event. Ang mga responders sa iba-ibang mga bahagi pati ng Pilipinas ay nagkakaroon na ng knowledge at background knowledge, magiging prior knowledge at stored knowledge na nila para tumulong sa mga deaf community natin. Yung UNTV News and Rescue pala, hindi lang sila tulong muna bago balita, kundi mas maayos na komunikasyon, mas tamang komunikasyon, at mas lapat na paunang lunas o first aid na may bibigay nila sa mga deaf patients at sa mga deaf community na yun. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paano kaya sasabihin yung narito ang ating mga kausi? Gano'n kaya yun? Hirap. Dapat pala mag-aral din tayo, no? Hirap, mahirap. Kaya kudos doon sa ating mga kababayan na talagang pinag-aralan yung sign bago language. Yun, sa News and Rescue na mapag-aralan talaga. Kasi mahirap makipag-communicate nga naman. Baka mamali tayo ng paglalapat ng first aid, di ba? Pag di mo alam yung sinesenyas, di ba? Ganun yun eh. Naring natatawa tayo, pero seryoso, totoo talaga yun. Yan. Teka lang, sino ba yung ating si Pong, mayroong comment. Sana po mga ordinaryong mamamayan kayang i-secure ng PNP. Yun, parang kahilingan niya, parang wish niya. Sa usapin naman ng PCG inspections, sabi ni Julie Pearl Noble, maigi po yun na may checkpoint pang dagat.
Kaya ginagawang escape way yung mga illegal na gawain o pagtakas. Ang laki kasi, no? Lalo tayo, papaligitan tayo coastal areas natin mahaba. Oo. Yan, coastal line. Sige. Shoutout po kina Romulo Brusola, kay Gruta A. Elmer at Jen Gabriel Riz. Maraming salamat din kay Mauro Mejino, Remar Makalalad at Rinaldi Ravi. Samantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng awit, 119, 60 hanggang 61. Na nagsasabi, ako'y nagmadali at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Pinuluputan ako ng mga panali ng masama, ngunit hindi ko nilimot ang iyong kautusan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.